Kailan ka ba talaga pwedeng mag-for good? Financial na kaalaman para sa ating mga OFW. Kamusta mga kabayan? RJ Ortega po, isang OFW sa Saudi Arabia. Welcome sa panibagong episode ng isa sa mga hakbang ng pag-asenso. Para sa ika-anim na bahagi, tatalakayin natin ang pinaka-inaasam ng lahat, ang pag-uwi ng permanente. Ang tanong ng marami, kailan ba talaga ako pwedeng mag-retire o mag-for good? Kabayan, aminin natin, walang OFW na gustong tumanda sa ibang bansa. Lahat tayo, pangarap ang makasama ang pamilya habang buhay sa Pinas. Pero ang tanong, ready ka na ba? O baka pag uwi mo, pagkalipas ng 6 na buwan, kailangan mo na namang mag-apply ulit sa abroad dahil ubos na ang ipon? Ang pang-anim nating aral retirement plan. Ang pagre-retire ay hindi lang sa edad. Ito ay sa kahandaan ng bulsa. Huwag kang uuwi ng dahil lang sa umuwi ka na dahil handa ka na. Paano mo malalaman kung pwede ka na talagang mag-exit? Ang tatlong checklist bago mag-for good. Una, kumpleto ang pondo para sa emerhensya. May 6 na buwang pondo ka na ba para sa gastusin sa Pinas habang wala pang bagong source of income? 2. Passive income or business. May pumapasok ba na pera kahit hindi ka na nagtatrabaho? Gaya ng paupa, dividends sa MP2 stock o maliit na negosyo. 3. Debt-free. Siguraduhin na wala ka ng utang sa credit card o loan bago ka bumitaw sa trabaho mo sa abroad. Huwag kang magmadali, kabayan. Mas mahirap ang uwing bigo kaysa sa stay muna para sigurado. Planuhin ang iyong exit plan habang malakas ka pa. Isipin mo, ang retirement ay hindi ang paghinto sa trabaho, kundi ang pagkakaroon ng kalayaan na gawin ang gusto mo. Ilan sa atin ang nag-for good na pero bumalik ulit? Huwag nating hayaang mangyari yun sa'yo. Mag-ipon para sa tunag na kalayaan. Kaya mo yan, kabayan. Konting tiis para sa habang buhay na ginhawa. Sa susunod, pag-usapan natin, health is wealth. Ang importansya ng insurance at HMO. Kabayan, huwag kalimutan i-like, share for more OFW literacy tips. Sabay-sabay tayong umasenso mga kabayan. Kita-kits!